Mainit po ba? Yes. Oh, sabi ko nga, parang namali din ako ng suot. Okay. Anyway, sa mga hindi ko nakakilala, my name is Joseph Lim. I've been into network marketing for more than 22 years na po. Matagal-tagal na rin po. Edad ko po ngayon, meron bang 22 years old pababa ang edad? Grabe, ang dami. Ibig sabihin, nung nag-join po ako sa network marketing, hindi pa po kayo pinapanganak. Kasi nag-join po ako, 20 years old po ako, plus 22, 42 years old na po ako ngayon. Yan po yung edad ko. Okay. Uwe. may filter po akong dala-dala. Okay. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, this will just be very, very quick. Okay, mga isang oras, kalahati, at mga ilang araw. Ganun po tayo katagal. Depende na lang po sa magiging mukha po ninyo. Kung ang mukha nyo gusto nyo pong magtuloy-tuloy, habaan ko. Kung ang mukha nyo naman gusto nyo nang matapos, di tapusin natin. Madali naman po akong kausap eh. Okay. Actually po ako po nag-recommend sa sarili ko. Sabi ko gusto ko po mag-neko. And plan ko po dito gawin to minimum po basta monthly. Gagawin ko po na magtutok po ako lagi dito para sa mga hindi po ako nakikita or nakakausap, at least may chance. Kasi dati po, way back before, weekly po talaga ako nagtotalk dito. If I can still remember dati, every Friday hanggang naging Thursday. Kasi dati sabi ko, anong araw yung walang tao? Doon ko gusto lagi mag-talk. Kasi pag nagtotalk, hindi ko alam bakit dumadami kayo eh. Di ba? Hindi ko alam ba't kayo nagtsatsaga dyan na pagkatagal-tagal hanggang ngayon, nandyan kayo. Ngayon, may clicker po ba? Or, ayun, try ko lang kung gumagana. Gumagana ba to? Okay. Ngayon, ang pag-usapan po natin, this is new empowered consumerism orientation. In short, ito po yung favorite subject ko po nung nag-networking ako. Nung nag-networking po ako, nakita ko po siya na para lang siyang school, secondary sa school. May mga iba't ibang subject, may presentation, may product demo, may itong tinatawag na neko. Ito po yung pinaka-favorite ko kasi magagamit niyo po to sa real life. Alam niyo po ba na ang network marketing, sobra pong daming dumaan dito ng mga tao na successful kahit hindi man po nagtuloy-tuloy sa networking. Parang familiar po ba kay Kong TV? Yes! Alam niyo po bang nag-networking siya dati? Yes! Ano yung pinakauna niyang sumikat na vlog? Hindi Law of Attraction? Naalala niyo yung nagbibisikleta siya? Binibida niya yung bike? Etong bike na to, galing to sa Europe. Etong gulong na to, galing to sa ganito. Ganun siya magbida. Etong manibelang to, galing sa ganito. Kasi ganun magkwento ang networker. Kaya ang daming nakaka-relate that time. Doon siya pumutok hanggang na-sustain niya. Now, ang pinakamaganda once na nandito po kayo is yung tinatawag na EQ. Madidevelop po yung emotional quotient nyo. Pag nasa school, ang tinuturo sa atin is IQ, Intelligence Quotient. Yan, paano ka mag-memorize, paano ka mag-intindi ng mga bagay-bagay. Dito naman, paano tatatag ang dibdib nyo? Paano nyo ma-appreciate yung mga failure sa life? Paano makikita nyo na ang negative pala, kailangan mangyari sa inyo para maging positive ang buhay nyo? Kasi di ba kadalasan sa atin, ayaw natin ng negative, ayaw natin ng pangit. Kasi we tend to think na ang negative dapat hindi natin nararanasan. Kaya alam nyo po ba na lahat ng tao na successful, sila yung may pinakamaraming failure sa buhay? Kaya in short, kung gusto nyo maging successful, ano dapat kayo? Maraming failure. Huwag po kayong matakot masaktan. Kasi titibay ka eh. Para sa akin, doon ko nga nakita, may mga nagtatanong sa akin, anong pinakasikreto ko sa life? Isa lang, fail faster. Ibig sabihin, bilisan mo na magkamali ng paulit-ulit kasi dyan po kayo gagaling. Huwag niyong iwasan yan. Kaya okay po ba na pag nagkakamali, matuto? Yes! Kanina may ka-meeting pa ako, nasa TGIF ako. Sabi sa akin, paano ka natuto sa pera? Paano ka naging ganyan magdesisyon sa pera? Sabi ko, simple lang. Kailangan nung magkamali ng maraming beses. Sabi niya, pag nalulugi ka ng pera, paano mo siya tinitingnan? Ako, ito po in reality. Pag nalulugi ako ng pera ngayon, excited ako sa mangyayari next. Bakit? Oo, maraming beses akong nalugi. Pero sa kada lugi na yun, natututo ako.
At sa bawat learning ko, lalong kumikita ako ng malaki. Kaya in short, pag may nawawalang pera or natatalo, ang excited ako, ano kaya ang next na kikitain ko? Kasi ang tao by nature, lagi kang gumagaling sa isang bagay basta tinutuloy-tuloy mo lang natututunan yung mga nangyayari sa inyo. Clear po ba tayo? Yes! Yeah, ready na po ba kayo magsimula? Yes! Okay, simulan natin. Pwede patayin yung ilaw dito. Hindi pa naman ako magsusulat. Ngayon, ang company po natin is Alliance in Motion Global Group of Companies, or mas maiklit na lang po is pangalan po ng tumbag is AGG. Okay? AIM Global Group. Yun po yung pinaka, para maalala nyo. Dati kilala po tayo sa AIM, ngayon po is AGG. AIM Global Group. Hindi ko pwede discuss lahat, pero dadaanan ko lang po yung mga iba. Itong Empowered Consumerism, ito na po yung pinakasumikat. Ito yung isa sa pinaka nag-break ng records sa industriya ng network marketing sa Pilipinas at hanggang ngayon wala pang nakagagawa. Nagkaroon po tayo ng anniversary for 4 consecutive years sa Philippine Arena. Ang Philippine Arena po, siya po ang pinakamalaki na indoor coliseum dito sa Philippines. More than 50,000 ang attendees. Nagawa po natin yan way back 2019, 2018, 2017, and 2016. Hanggang ngayon, wala pa pong nakakagawa niyan. May mga ibang networking company gumawa, pero hindi na nila inulit. Kasi nga hindi po talaga ganun siya kadali. And kung tatanungin niyo ako, bakit 2019 lang? Bakit wala na 2020? Ikaw ba naman, mag-event ka nga sa 2020? Anong meron? Pandemic. Okay. Kaya that time, para po, honestly, na-reset tayo. Pag sinabi pong na-reset, ako I could still remember, etong mga taong to, eto ang tao dito sa office everyday. Meron tayong 3rd floor, meron tayong 7th floor, meron tayong iba't ibang floors na nandun yung mga distributor. Normal, eto ganito karami. And right now, seldom to nangyayari. Kasi nga, dumadami ulit tayo. Para tayong nagsimula ulit sa dati. Sabi ko nga sa ibang mga nai-invite ko right now, di ba dati pangarap mo na sana nauna ka? Di ba lagi mo nababanggit na buti pa kayo, kumikita kayo, nauna kayo. Ngayon, itong gusto kong good news sa inyo. Kayo ulit ang nauuna ngayon. Darating ang time, ikaw din ang sasabihan. 3 years from now, 5 years from now, sasabihin sa'yo, buti ka kasi nauna ka. Kaya ngayon pa lang kinakwento ko na po, nauna po kayo sa second wave po ng company natin. Ang easy, kilala po siya sa mga products, mga food supplement. Nag-start po siya isang product lang. Nagkaroon po tayo ng kape. Tayo lang po ang nag-iisa na may tinatawag na coffeeceutical. Pag sinabing coffeeceutical, healthy po siyang inumin kahit kape po ang iniinom mo. Okay? Sa mga hindi po nakakaintindi niyan, hindi po kasi ito ang tamang venue para i-explain. Pwede nyo pong tanungin ang upline nyo or you could do the research ano po yung mga products natin. May product din po tayo dyan na Perfect White na yun po yung younger looking. Kung gusto mo na bumagal ang pagtanda mo, yun pong iinumin yung Perfect White. Example, 20 years old ka ngayon, uminom ka. After 20 years, ang itsura mo, 20 years old ka pa rin. Okay? Gusto niyo po bang ganon? Hindi ko na po explain lahat. Ano ko yung mga naalala ko. May isa po tayong produkto, may choco. Alam niyo po ba yung may choco? Yes! Anong kulay? Orange! Orange, tapos green. Ang ano po tayo, para tayong talo pa natin ang Milo. Kasi ang ibig sabihin ng Milo, masarap inumin, lasang Ovaltine. Okay. Yung may choco natin, dalawang combination. May green na Milo, may orange na Ovaltine. Ang pinakamaganda po sa may choco, naaalala mo yung mga nakalimutan mo na. Yan po ang maganda sa may choco. Kaya yung may mga utang sa inyo, painumin nyo. Maaalala nila. Pero hindi ko po sinasabing babayaran ka. Okay, maaalala niya. Okay. In short, marami po tayong mga iba't ibang produkto po. Yung Colidus, napakaganda niya kasi kahit hindi ka mahilig sa isda, yun na lang pong inumin mo. Yung sustansyang kailangan mo na nakukuha mo sa isda, nandun na po sa Colidus. Ang tanong sa akin ng iba, importante ba ang food supplement? Yes po. Kasi lalo na sa panahon ngayon, bihira na po tayong makakain ng mga healthy pagkain. Kaya nga siya food supplement, yung kailangan mo sa food, siya na ang magsusupply. Kaya kung mabilis ka, ako pong iniinom ko talaga, 2 Colidus, 2 Restore Life, tapos 2 C24.
tapos Perfect White. Yun po ang iniinom ko talaga everyday. Per meal. Kaya kung 2 beses ako kumakain, laklak lang ng ganyan. And wala naman po siyang overdose kasi para lang kung kumain ng prutas or gulay na yung sobrang sustansya, ilalabas niya lang sa katawan nyo. Okay, clear po ba tayo? Yes! Ito naman OBI, ito po yung pinakabago. Pinaka-latest po sa atin kasi tayo lang po ang una, ulit, na networking company na may produkto pong insurance. Grabe. Nag-start po ang OBI natin 2021. It started 2021 until now, umabot na po tayo ng nasa more than 900 million na sales. Yun po ang naging benta po ng lahat ng OBI natin. And ang dami na rin po nakapag-claim, may mga nakapag-claim pong 2 million pesos. Imagine mo, nagbayad kang 3,000 plus, tapos nakapag-claim kang 2 million. Maganda hindi? Magandang negosyo hindi? Kaya kung meron po kayong mga PAL sa bahay nyo, ano yung PAL? Palamunin. Diba? I-member nyo po lahat ng insurance. I-insured nyo. Insure nyo sila isa-isa. Para pag tawid nyo mamaya palabas, kalsada tulak nyo. Diba? Eh kung may 10 ka, makakapag-claim kang tigto 2 million, o di may 20 million ka na rin. Okay. Joke lang po to, pero totoo po, marami po nakaka-claim sa insurance. Naiintindihan ko po, may mga mukha pong nagdududa. Sabi nyo, totoo ba yan? Hindi po kita makakumbinse. Isa lang po ma-advise ko, pwede nyo pong subukan. Okay? Kaya, yan po. Ang insurance po natin, saan po papunta ang insurance natin para may idea po kayo? Ngayon po, meron tayong tinatawag na accident insurance. Yan po yung una pa lang. Ibig sabihin, appetizer pa lang po, nag-900 million sales tayo sa 3 years. May susunod po tayo within this year, tinatawag na HMO. Anong HMO? Magpapacheck up ka, may mga problema ka, yan pong HMO. Pero, hindi pa po tayo tapos. May tinatawag pong mas maganda pa doon, yung VUL. Ano yung VUL? Mag-i-invest ka, insured ka, example, magbibigay ka ng, para may discussion na lang, 50,000 a year. 50,000 a year ang binabayaran mo, insured ka, after 10 years, magkano na nabayad mo? Dagdagan nyo lang ng zero. 500,000. Para madali ang technique dyan, kunin mo yung zero, ilipat mo doon. Babalik tayo, 50,000, kunin mo yung zero ng 10 years, ilan na? 500,000. Bayad ka, 50,000 every year, pero insured kayo ng milyon-milyon kasi nagbabayad ka ng 50,000 per year. After 10 years na hindi nyo nagamit, ibabalik yung 500,000 nyo. May tubo pa yung 500,000 nyo. Kasi sa insurance ko, nagkakaroon po ng confusion kung ano ang dasal mo pag insured ka eh. Di ba naka-insured ka, anong dasal mo? Magamit o hindi? O, di ba kaya magulo? Hindi mo alam kung anong dadal. Lord, sana magamit ko ba? Huwag na lang, maano ako, di ba? Kaya, kahit magulo minsan ng insurance, hindi mo alam kung anong idadasal mo eh. Ngayon, marami pa pong upcoming. Hindi ko na, i-ano ko na lang po pag officially na. Ngayon, at least may idea kayo what's in it for you. Few years from now, anong nag-aantay sa inyo? Ito yung point na tao na po ang literal na lalapit sa inyo pagdating ng oras. Clear? Yes! Bibo. Napakasimple. Para po siyang GCash. Nang kagandahan dito, pwede nyo itong i-offer actually kahit sa mga, may makilala po ba kayong mayor? May makilala po ba kayong malalaki? Pwede po dito dumaan lahat ng transaction. Paano sila kikita? Sa lahat ng transaction. Kaya imagine mo kung may tie-up kayo ng malalaking grupo, malalaking entity, lahat ng transaction nila, kaysa dadaan kung saan-saan, dito na sa ating dadaan, sweldo, payment ng kung mga bayarin, lahat dito na dadaan. Yung transaction fee, yun ang pwedeng ibigay. Doon mismo sa mga taong makakausap nyo. Kaya, maliban po sa atin, this is very convenient kasi kami po halos cashless na rin. Pag nagbabayad sa mga restaurant sa lahat, ito na po ang binabayad sa internet, sa kuryente, lahat dito na po dumadaan. Okay? Ito naman pong Munchkin, kako-open lang po natin ang pang-pito natin na store. Ito po yung nagbibenta po ng mga milk tea. May mga mahilig po ba sa milk tea? Yes! Okay, napaganda po kasi ang milk tea, hindi po siya healthy. Kaya after mong hindi healthy, balik ka sa easy, bili ka food supplement.
At least, wala naman magagawa eh. May mga bagay na hindi na natin. Ang hirap na maghanap ng healthy pagkain. Di ba? Kaya kailangan ka na lang meron kang pangontra. In short, yan po ang March Kit. Ito naman po, Riders Economy. Nakakabaliw to ng sobra. Bakit? Magsusulat lang po ako. Nagulat naman ako sa'yo, nakapaa ka na dyan ah. Hindi, okay lang po. Ngayon, ikaw to. Kasi ang tanong ko, sino ba ang kalaban ng red? Hindi kulay, kayo noon, masyado kayong mapolitika eh. Okay. Ang kalaban ng red, Grab. Grab. Angkas. Ayan, para magkaintindihan tayo. Okay, Joyride. Hindi ko na masyadong papadamihin. Pareho lang na concept. Mag-install ka ng app, gagamitin mo. Ako ang lagi ko lang tanong eh, may existing na eh. Ba't ako sasakay pa dito? Eh, sanay na ako na nag-grab ako, sanay nag-aangkas na ako, bakit dito? Una kong tanong yon, pangalawa kong tanong, anong mas mura? Kasi syempre kung lilipat ka dito, dapat mas mura to. Ang sagot sa akin ni Doc, walang mura, pantay. Example, pupunta ka point A to point B. Sabihin natin ang pamasahe mo, 100 pesos. Eh kung pareho din naman 100 pesos ang babayaran mo, ba't ka palilipat? Tama? Yes. Ang ganda ng explanation. Kung ikaw to, pag naka-recruit ka ng isang rider na ang gagamitin niyang app is app na red, sa lahat ng pasahero niya, meron kang aakyat na porsyento. Wow! Sabihin na natin, maliit lang, piso-piso. Piso na lang. Easy rider, pag nag-recruit ng kapwa rider, yung lahat ng mga pasahero ni second rider, may kita din si... Tapos may kita ka pa. Ilan ang pasahero ng isang rider? Anong isa? Grabe naman. Paano makaka-boundary yan? Sabi natin mga 10. Tama nga, isa yung sinasakay. Pero, since pinababa naman niya, nakakasakay siya ulit. Tama. Okay, ngayon, sabihin na natin yung isang rider, may 10 pasahero buong araw. Kumita ka lang ng 10 pesos. 10 piso. Eh, paano kung naka-recruit ka ng 100 na rider? Wow. Yung 100 na rider, nagsakay lang ng pasaherong 10 kada araw. Magkano ang kinita mo? Baba natin ang 1, i-add natin yung 0, i-add natin yung 0, i-add natin 0. Very good, marunong na kayo. Okay. Ngayon, magkano kikitain mo? 1,000 pesos per day. Hindi naman ikaw yung namamasada. Panalo, panalong panalo. Isa pa, anong produkto natin? Pag sumakay ka sa red, insured ka at insured pa pasahero mo. Dahil meron tayo nito. Na-gets nyo? Yan po yung mga pupuntahan natin. Ito pong red na to, within this year, ilalunch po yan. Kaya, kaibiganin nyo na po lahat ng mga sinasakyan yung Grab, Angkas. Kunin mo na number, isa-isa, para pag lunch natin dito, uubusin mo na lang sila isa-isa. Diba? Kasi dulo, parang ito ang point dyan eh. Ang kumikita ng malalaki, ito na lang sa Grab Food. Sino nag-Grab Food? Kawawa ang restaurant sa Grab Food. Bakit? Alam nyo magkano kinikita ng restaurant? Example, ang babayaran, 1,000. Ang kita ng Grab Food, sa kanila yung 25%. Magkano yun? 250. Hindi naman sila nagluto. Hindi sila namalengke. Up sila. Pero ang laki kasi pwede naman actually lumiit pa yan. Kaya lang since wala silang kalaban, kaya naano masyado. Ngayon, dumadami. May mga iba pang taong ganito, katulad sa atin na dumadagdag, na kaysa yung malaki ang kikitain profit margin ng company, niliitan na lang para ibigay sa mag-i-endorse at sa mga iba pa. Clear? Yes. Okay. Kaya okay po ba yung company po natin? Yes. Ngayon,
Maliban po dito, actually meron pa po tayong yung barley, yung nasa TikTok. Kung gusto niyo po maging affiliate, meron din po tayo na ginagawa right now. And marami pa po tayong upcoming. I-launch na lang po namin to lahat pag talagang gumagana na po lahat. Okay? Clear? Kaya kung marami pong yumaman sa EC, ano na lang ang mangyayari sa lahat ng distributor dito po sa AGG? Guys, kung marami pong distributor kumikita after 5 years na nagmimilyon na po buwan-buwan, hindi ko na po ma-imagine kung gaano kalaki po ang kikitain ng bawat isa pagdating ng oras. Kaya sabi ko, you are very, very lucky na yung opportunity that we have right now, yan po ang opportunity namin way back before. Pero ang nakikita lang po namin, food supplement. Alam namin na ang food supplement, ang bagsak nga dito dati, the next $1 trillion economy is the health, wellness, and beauty. And totoo, di ba ngayon, ano ba ang beauty? Belo, kalayan. Di ba iba nang, ngayon, normal na sa atin ang magparetoke. Dati parang hindi pa tanggap, ngayon, normal na siya. In short, ito naman na nangyayari sa atin right now, panibago to kasi merge na to ng iba't ibang industry. Pili ka na lang kung ano ang gusto mo. Okay? Next question. Bakit AIM, Global, or AGG? Tingin nyo, anong reason? Number 1, naka-diverse business division tayo. In short, pwede nyo itong gamitin kasi meron pa po tayong, na-imagine nyo po ba, sino po ang nakikita na ang DTC ninyo meron ng car fund? Yes! Marami. Darating ang time, magkakaroon pa tayo ng real estate. May mga tie-up po tayo na malalaking company na sila po ang magde-develop ng mga lote. Na imagine nyo, bumili ka ng EC. Anong kapalit? Food supplement. Tapos, codes na i-encode. Pag bumili ka ng OBI, insurance kapalit, tapos codes na encode. What if pagdating ng oras, bibili ka ng lote? Lote ang kapalit, tapos codes. Na-visualize niyo po yun? Yun po yung mga isa na pupuntahan po natin. Kaya napakaganda po ng business division po natin sa lahat-lahat. Okay, sunod. Hands-on leadership. To be honest with you, sobra pong daming kumita ng malalaki po sa AIM Global before because sa ginagastos po ng company. Anong ginagastos ng company? Dati magpalaki ka ng grupo, kahit saan lugar. Palaki ka ng grupo sa Cebu. Pag may malaking grupo dyan, nagpapadala ang company ng mga speaker. Sinong magtotok? Yung speaker galing Manila. Sino ang gagastos sa speaker? Kumpanya. Sino ang gagastos sa venue? Kumpanya. Anong gagawin mo lang? Maghahakot ka lang ng tao. Maghakot ka lang ng tao, sino mag-train? Company. Hands-on leadership. Kaya maraming kumita dito kahit hindi po sila marunong sa pag-networking, kumita sila yumaman because of the hands-on leadership. Currently, sige, tuloy nyo muna yung palakpak nyo. Hinihinga lang. Currently right now, yung mga BP po natin at si Doc Ed, nasa Joy Nostalgia po sila ngayon. Meron po tinatawag na MC Mentoring. Pag Millionaires Club kayo, mamimit nyo po sila at makakausap nyo sila one-on-one. Kakain kayo, sagot na po ng company, tuturuan ka pa. Kaya yan pong isa sa napakaganda. Hindi lang yan. Marami po nagkaroon po ng grupo sa Africa na hindi pa po nakakarating sa Africa. Ako po, hindi pa po ako nakakarating ng Africa, pero ang laki po ng grupo ko sa Nigeria. Yung isa sa Hall of Fame doon, isa sa naging top 1 doon is downline ko. Wow. Kaya dati nakikita ko lang sa DTC, ang DTC po yung account mo, makikita mo doon yung mga pangalan na hindi mo mabanggit. Di ba alam niyo ang pangalan ng mga Nigerian? Sabi ko, may download naman ako dito. Ang dami, hindi ko sila kilala. Hindi po nakakarating, but because of sa company, sa tinutulong nila, ang bilis lumaki. Clear? Yes. Sunod. Global presence. Actually, kanina may ka-meeting po ako na nag-BIP. Nag-join ng BIP. Yung isa taga France, yung isa taga South Korea. Nagkakwentuhan kami kasi sabi ko, nung 2020, meron po sana tayong expansion sa buong Europe.
Hindi po isang country, buong Europe. May tie-up na po tayong bangko. Doon kukunin yung encashment, cash in natin. Doon na rin i-release yung produkto kasi may tinatawag po tayong E24/7. Magla-launch na tayo sa buong Europe. Kung nag-launch tayo sa buong Africa, Europe na sana yung next. Hindi pa tapos yung kwento mo. Nangyari yon, ila-launch siya 2020, first quarter. Anong nangyari? Pandemic. Kaya na-cancel po lahat. Ang daming mga active members natin na nawala. Kasi sa Europe nga, yung kwento nga mismo sa akin ng isa doon, na ang daming mga businesses doon nagsara hanggang hindi pa nakaka-recover. Kaya dati, ang dami natin member, nagigala night na sa Europe, ang dami natin mga member ng mga ibang lahi, natigil. But again, sabi ko nga, ang advantage po natin, kung i-compare tayo sa mga ibang company, naranasan na natin mag-expand sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, pag nagawa, madaling, kasi meron ng experience. Kaya ako excited po ako, hindi ko alam kung sino sa kwartong to ang magpapalaki ulit ng mga iba't ibang bansa ng company natin. Gusto nyo ba magkaroon ka ng downline ng iba-ibang bansa? Yes! Kaliwa mo, Hong Kong, kanan mo, Taiwan, di ba? Taas mo, di ba? Japan, di ba? Bahala ka na kung saan mo gusto. Ang kagandahan lang dito, wala na tayong limit dahil meron ng social media. Mamimili ka na lang ng gusto nyong market, okay? Sunod, after, may premium product line. Ang produkto po natin, napakagaganda. Kasi makikita mo ang kumpanya pag hindi maganda ang produkto, hindi alam kung saan ang galing. Ang produkto po natin, galing po siya sa Nature's Way. Lahat po ng mga tie-up natin is billion-dollar company. Ibig sabihin, matagal nang gumagawa ng mga food supplement. Ako, ilang taon na ako nakakapunta ng US, nakikita ko mismo kung saan ginagawa yung produkto natin at napakagaganda po talaga ng mga products. Kaya nga, dyan po tayo lumakas ng lumakas. Okay? Sunod, meron tayong tinatawag na hindi mo na kailangan dito magkaroon ng experience. Sino pong may mga experience na? Wala pa kayong mga experience? Okay. Mag-business po, di ba? Ano bang iniisip nyo? Okay. Si Titang sama ng tingin sa akin. Negosyo mo pinag-uusapan natin kung ano-anong iniisip nyo. Okay. Dito po, kahit wala po kayong experience, okay lang. Kasi marami po kayong mga upline na yun po ang magaguide at tutulong po sa inyo. Clear? Okay. Sunod po, number 6. Maliit po ang investment. Kasi kahit kumuha nga ng VIP, 200,000, 300,000, maliit yan. Bakit? Magtayo ka ng tindahan. Paperworks pa lang, ubus na 200,000 mo. Anong paperworks? NBI, police clearance, business permit, mayor's permit, puro permit pa lang. Ubus na ang 200,000 mo, wala ka pang tinitinda. Dito sa atin, makakapagsimula ka na agad sa ganyan kaliit na halaga. Bakit siya maliit? Imaginein mo kami ang empleyado mo. Sino bang nagtutok kami? Sino nagpipresent kami? Kung kami nagpipresent para sa inyo, ang tawag sa amin. Di ba parang kami ang nagtatrabaho para sa inyo, pero sinong kumikita? Pare-pareho tayo. At ito lang kahalaga, kaliit ang in-invest nyo. Clear? Yes. Okay, sunod. Flexible work setup. Pwede mo siyang gawin kung paano mo siya gustong gawin. Ako dati, nagre-recruit po ako sa gimikan. Kaya mahilig ko akong uminom ng kabataan ko. Doon ako nagre-recruit. Paano ko in-explain? Kinukuha ko lahat ng tansan. Dinidesign ko lang po, ikaw to, di ba? Naalala niyo po ba na ganito? Di ba, ikaw to. Gagamitin ko tansan. Pag nag-invite kang isa at nag-invite ka ulit isa, ganyan, kikita ka. Ganun lang. Tansan ginagamit ko. Kaya, depende to kung gaano ka kahilig. At maganda dito, kahit mahiyain kayo. May mga mahiyain po ba dito? Yes! O yung mga mahiyain, mag-recruit ka ng 2 mahiyain. Kasi 2 lang kilala mo eh. Mahiyain ka eh. Di ba? Wala dito pong tapon kahit anong klase kang tao. Ikaw yan. Mag-invite ka 2 mahiyain. Yung 2, mag-invite din ng 2 mahiyain. Yung mag-invite ka rin ng 2 mahiyain. O di ba dumadami pa rin kayo kahit mahiyain kayo?
Tama po ba? Okay, ngayon, sunod natin. Maliban po dito sa pwede nyo itong gawin kung kailan nyo gusto or anong setup nyo. Number 8, independent success. Ibig sabihin, you are your own boss. Positive to at negative. Kasi wala pong kailangan kang magre-report unless na may usapan kayo ng apply mo. Pero dulo, independent success, ikaw bahala kung paano mo to gagawin on your own face. Pwede mo itong magawa. Okay, sunod, number 9, unlimited earning. Ulitin ko, pwede bang sabihin natin pare-pareho? Unlimited earning. Ang maganda dito, depende sa sipag mo ang kikitain mo. No offense po sa mga nag-work. The problem sa pag nag-work, okay po siya kasi may kita ka, but fix. Ibig sabihin kahit anong tumbling mo, kahit anong sipag mo, halos ang sweldo mo, yung suswelduhin mo lang dapat. Dito, mamaya ipapakita ko po sa inyo ano po yung mga kinikita ng mga iba't ibang distributor dito. Okay? Number 10, sustainable income stream. Marami po dito, may isa po akong kasamahan, si Richard Raagas. Downline niya po ang buong Africa. Wala pong recruit. Sa nagbibenta lang ng mga produkto, gumagamit. Kumikita siya ng nasa more than 500,000 per month. Lahat umiinom ng... Kaya nga itong sustainable, kayo po sumagot. Pag gumagana na po yung riders economy natin, hindi ba siya sustainable? Pag hindi ka ba sumakay, hindi na rin ba sasakay yung mga tao mo? Tuloy-tuloy. Kaya ibig sabihin, may nagtanong sa akin, ganyan naman pala kayo, pinagkakakitaan yung mga tao. Ito lang po, sa business perspective, sinong negosyante ang hindi kumikita sa tao? Sabi sa akin ng iba, kayo, puro kayo recruit, pangit ang recruit. Sabi ko, ano bang ginagawa ng school sa estudyante? Nire-recruit. Anong ginagawa ng mga restaurant sa customer? Nire-recruit kumain. Anong ginagawa ng tao, ng mall sa mga tao para pumasok? Nire-recruit. In short, the recruitment itself, it's not bad. Nagiging pangit lang siya kung may mga pinapangako ka nang hindi mo tinutupad. Pero kung natutupad mo lahat at ang pinakamaganda doon pag ninegosyo, nag-transaction kayong dalawa. Pag hiwalay namin, pareho kami masaya. Yun daw yung tama. Okay, clear? Sunod. Continuous learning. Dito po kayo babait. Pupusta po ako. Pag nag-networking kayo, babait kayo. Oo, kasi gusto mo recruitin lahat ng katabi mo eh. Ako dati, pag nabangga ako, babagayin ko rin, ba't parang nakakalalaki ka? Parang gano'n. Ngayon hindi, kahit siguin mo, aray ko. Sorry, okay lang. Gusto mo ng extra income? Babait po kayo pag networker kayo. Kasi po, sa mga hindi po nakakilala sa akin, mahilig po ako before sa basag ulo. Bago ako nag-networking, ang pangarap ko po, maging siga sa lugar namin. Yun yung pangarap ko. Ngayon, nung nag-networking ko, sabi ko, dapat maging mabait. Kasi paano ko re-recruitin kung kaaway ko? Diba? Tapos delikado kaya, malay mo, nagre-recruit ka, nakapunta ka sa bahay ng kaaway mo, dinayari ka tuloy. Kaya inayos ko noon, lahat ng tao, lagi nila ako nakangiti. Pag may nakasal, ngiti. Ang tao pa naman, pag ngitian mo, ngitian ka rin. Tapos hindi na ako na nagsusuot ng relo. Para, sir, anong oras na po? Sasagutin ako, yung Pilipino, pag tinanong mo, ibabalik sa iyo yung tanong. Diba? Bakit po pala, sir? Sabi ko, naghahanap kasi ako ng gustong kumita ng pera. Sino bang tao ang ayaw kumita ng dagdag na pera? Kaya that time, ang laki po ng naging changes ko sa akin. Hindi po ako magaling sa public speaking. Ako po yung tipong tao nung nag-aaral ako, nasa likod ako lagi. Ang ginagawa ko lang, nanunumpit ako ng sago. Gumaganon-ganon ako pag sa classroom eh. Kaya makulit po ako nung nag-aaral. But because of network marketing, ang dami pong nagbago sa akin. Yung pagiging positive, sa networking ko rin po yung natutunan. Di ba parang, may kotse ka, nagasgasan. Malungkot ka, masaya. Kadalasan kung hindi ka networker, malungkot ka. Pero pag networker ka, masaya ka. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, pag nagasgasan ng kotse mo, may kotse ka. Yes. Subukan yung mga hindi nagagasgasan, wala yan kotse eh. Walang kotse na hindi nagagasgas. Nai-gets niyo po ba? Yes. Kaya, dito po ang maganda, ang dami niyo pong matututunan na life-changing talaga. Kaya nga ako, i-vouch ko eh.
kung mag-join na ako sa networking, kahit wala akong kitain ni piso, pero matututo ako ng sobra, para sa akin panalo. Kasi marami po ditong iba nag-join, mababa pangarap, lumaki. Nung lumaki, hindi naman nagtuloy, pero hindi na bumalik sa employment, nagnegosyo na. And doon yumaman. Marami pong ganun ng mga testimonies na hindi lahat magtutuloy-tuloy. Pero isa lang sure ko, hindi ka man magtutuloy-tuloy, pero ang dami mong matututunan na ipagpapasalamat mo bakit ka natutuloy. May isa mga klase, nag-reunion kami sa Bicol, tapos sabi niya sa akin, kasi lahat ng kaklase ko na-recruit ko. Wala akong kaklase, hindi ko na-recruit ko lahat Ngayon sabi sa akin ng isa, Ogie po kasi nickname ko, sabi niya, Gi, buti na lang talaga, na-recruit mo nga ako sa networking. Kung hindi ko man lang, hindi nga daw siya nangangarap yumaman. Ngayon, meron po siyang nagpiprint po siya ng mga damit, lalo pag may election, yung mga tarpaulin, nakakatatlong branch na siya, kumikita siya mga 300,000 a month. Imagine mo, nag-join ka lang, natuto ka sa mga ganito. Kasi ang masarap dito, yung pinag-uusapan natin, pangarap. Sa labas, ano pinag-uusapan? Chismis. Utang. Nag-aaway ngayon yung dalawang mga politika natin. Busy-busy sila kung kanino mapupunta yung mga budget. Di ba? Puro tayo reklamo. Magkano ng karne? 500 plus. Magkano? Mag-400 na ang kilo ng karne. Di ba? Magreklamo ka na magreklamo. Ang hirap Maghanap ka na lang ng dagdag na pagkakitaan para hindi mo mahapdian kung ano man ang dagdag ng bilihin. Kung ikaw hindi mo kang mahal ng bilihin, kailan mo narinig na nagmura ang bilihin? Design po ng ekonomiya na magmahal ang bilihin. Hindi mo napansin dati ang tinapay, saan niluluto? Pugon. Nag-improve. Niluto sa oven. Mas maganda nga dyan kasi mas pantay, sigurado, naka-oven. Anong nangyari? Pagbabago, nagmahal. From pugon, oven. Ngayon, bumalik na naman saan? Bumalik sa pugon. Ano naman nangyari? Mas maganda kasi pugon na naman. Mahal na naman. Sa damit, fashion. So medyo may mga edad na po dito. Ilang beses mo nang nakitang naulit yung lumaki, lumiit, namipis, lumipit. Nakailang palit na ang fashion. Pero isa lang naman nagmamahal. Dati, ang lalaki, ayaw isuot ang pantalon kasi butas na. Ngayon, may mabibili kang pantalon na butas na. Diba, ang galaw? May sapatos kang ang mabibiling madumi na. Yung ang design niya madumi ng dati, ganon, magulo tayo. At sa gulo natin, doon tayo pinagkakakitaan. Babae, gaano kayo kagugulo? Diba? May buhok yung kilay mo. Tatanggalin mo. Tapos dodrawingan mo ulit. Hindi ka ba magulo? Diba, nakita nyo? Yung manipis na labi, papakapalin. Yung makapal, papanipisin. Diba? Kaya ang point ko, ganun tayo by nature. Na ang bottom line dito for me, dapat naiintindihan po natin anong nangyayari sa mundong to para mas mag-enjoy po tayo. Wala tayong magagawa sa mga politika natin, wala po tayong magagawa sa kapitbahay natin, wala po tayong magagawa sa mga tao na nakapalibot sa atin, pero meron kang pwedeng gawin sa sarili mo. Kaya sabi nga, it's not important anong nangyayari sa'yo, ang importante paano ka nagre-react sa nangyayari sa'yo. Niloko ka ng karelasyon mo, pwede kang maging malungkot, o pwede kang magpasalamat. Bakit ka magpapasalamat? Nabawasan ka ng isang manloloko sa buhay mo. Tama po ba? Meron talaga siya, yeah! Sa atin naman kasi paano mo siya titingnan? Di ba? Bakit inahabol-habol mo pa? Niloloko ka na nga. Habol mo. Di ba? Kaya move on. Ang dami-dami dyan na lalaki. Okay. Recognition and rewards. Ito, pinaka-favorite ko to. Kasi nung school, ang awards ko lang palagi, principal office. Ang award ko lagi, yearly, nasususpend po ako. Ang tip pa naman sa school, pag suspended ka, di ba dapat hindi ka papasok? Sa amin, pag suspended papasok, ikaw yung maglilinis ng buong building. Nagmamap ako niyan, mga 3 araw, 2 araw, ganyan. But dito, dahil po sa nabago ako,
award, kung sa award lang naman po, ang dami kong award na nakuha simula sa simula. Silver, gold, lahat. At yung nasa harapan nyo, hindi naman po sa pagyayabang, ako lang po ang nag-iisa na distributor ng buong company na nagkaroon po ng tinatawag na Diamond Global Prime Award. Na wala pong ibang makagawa nun kung hindi ako lang. Kaya baka may gustong sumama sa akin, baka may pwedeng gumawa ng pagdating ng oras. Sino kaya yun? Yun. Nung na-awardan po ako nun, kaya ito lagi ko pong sinusuot na relo. Hindi ako bumibili, pero ito po binigay sa akin. Rolex po tong relo na makakabili ka na rin ng kotse, yung halaga nito. Binigay to sa akin libre. O, di ba? Kaya sarap ma-awardan kasi at least may value. Kasi may isa akong nakitang estudyante ng problema. Gustong-gusto niya ma-awardan sa school, hindi siya na-awardan, nalungkot. Pagpunta ng mall, nakita niya yung medal, nabibili lang naman pala sa mall. Bumili siya ng 5, di sinuot niya. Dito, iba po, ang sarap ma-awardan sa harap ng maraming tao. Yung daming pumapalakpak sa'yo, sobra pong sarap ng ganyan. Kaya sa mga hindi pa po na-awardan sa buong buhay nyo, may pag-asa po kayo dito. Okay, sunod. Supportive community. Yan, may kanya-kanya po tayong community dito na ang kagandahan, hindi mo gagawin ng business mag-isa, kung hindi, may mga iba kang makakatulungan dito. Okay po ba yun? Sunod is global market expansion within this year. Ang sabi ni Doc, magbubukas tayo ng 5 countries additional. Last January, nagbukas na po tayo ng 2. Hindi ko lang po mabanggit. Burkina? Ano? Naalala niyo? Sino nakakaalam ng country yun? Hindi. Ano yan? Burundi. Tapos yung isa, hindi Indonesia. Magkatono ba yung Indonesia, Burkina? Basta parang ganun eh. Basta may 2 na tayong nabuksan and may mga bubuksan pa po tayo within this year. Okay? And number 15, personality development. Na ito, sabi ko nga, hindi nyo na po makikilala sarili nyo after nyong gawin to, after few months from now. Mas magbabago ka, mas magiging optimistic ka, mas lalaki po pangarap mo, mas magpo-focus ka sa mga magaganda rather than sa hindi. Kaya, ito pong 50 na to, ang isa po sa reason bakit kailangan nyo pong gawin itong company to. Kaya pwede po bang palakpakan natin? Now, ito tayo. Ang tama at mali sa atin, depende kung paano ka naturuan ng magulang mo, naturuan ka ng school, naturuan ka ng TV, society, libro, religion. Yun ang nagiging ikaw. Kung paano ka mag-react sa isang bagay, hindi yan ang totoo. Yan ang naituro sa'yo. Kaya nga sabi ko nga what if ang separation, maging reaction natin positive? Kasi di ba pag naghihiwalay ka, anong reaction? Malungkot negative. Kasi may mawawala eh. Pero hindi rin natin naiisip, kaya may nawawala kasi may darating. Paano papasok yung bago kung hindi mo tatanggalin yung luma? In short, para sa akin, try to know who are you. Ano ba ang default mo? Ano ba ang paniniwala mo? Nakakatulong ba siya sa'yo or hindi? Kasi lahat ng meron kang paniniwala, naipasa lang yan, natutunan mo lang. In short, kung natutunan mo lang yan, pwede rin yan ma-unlearn. Pwede yan ma-downloadan ng bagong skill na ugali na kailangan mo. Kasi ako, every goal na meron ako, nagda-download ako ng bagong ako at tinatanggal ko yung lumang ako. Para mas makarelate po tayo lahat, sa X-Men, pinentotok sa mga nanonood po ng X-Men, kailangan mamatay si Jean Grey para mabuhay yung Phoenix. Kung sa Naruto po, may mga nanonood po bang Naruto? Yes! Woo! Okay. Sa Naruto, si Itachi, kailangan niyang patayin yung buong angka nila para lumabas yung totoong galing ni Sasuke na kapatid niya. There will be a great sacrifice para ka mag-level up. Sa religion, may tinatawag na born again. Pag sinabing born again, pinanganak ka ulit. Kailangan mamatay yung lumang ikaw para lumabas yung bagong ikaw. In short, if you want to have a great results within this year, hindi pwedeng ikaw pa rin na ikaw yan ang magpapabago ng resulta mo.
Kailangan may mga tanggalin ka na mga ugali, na mga gawain na hindi makakatulong sa'yo. Nung ako nag-networking, una kong ginawa, tinigil ko manood ng TV. Kasi sabi sa seminar, walang mayaman na nanonood ng TV. And true enough, totoo. Mga luxury brands, hindi naman kino-commercial sa TV. Kailang kino-commercial ang LV, ang Ferrari, ang Gucci? Hindi. Bakit? Yung madalas manood ng TV, sorry po yun ang walang pambili nun. Kaya hindi yun nilalagay doon sa ibang mga, kung punta ka sa golf course, punta ka sa mga iba, nandun yun. Pero sa normal na gawain ng mga average na tao na masa, wala doon. Kaya in short, ang una kong ginawa, tinigil ko ang panonood ng TV. Mahirap man sa akin, ayaw ko man gawin, pero gusto ko magbago buhay ko eh. Tinigil ko. Second, iniwasan ko na yung mga luma kong kaibigan. Yung mga kaibigan ko na ang pinag-uusapan namin, 10 taon na, yun at yun pa rin ang pinag-uusapan namin. Nakaka-relate? May mga iba po ba na tuwing magkikita kayo, lagi na lang kahirapan, chismis dito, chismis doon. Naumay ako nun, sabi ko, ayaw ko ng ganyang pag-usapan kasi buhay ng mabuhay, minimemorize mo. Tingnan mo si ganito, buntis na naman. Di ba si ganito, iba na naman kasama nung isang araw, may klibok, may mahaba. Di ba? Parang sabi ko, I don't find it productive na pinag-uusapan mo buhay ng ibang tao. Kaya dito sa akin, may mga dapat tayong baguhin. Music. Hindi na ako nakikinig masyado ng music kasi ako po, sa mga kaedad ko po, kilala niyo si Joe Damango? Sino ba nakakilala? Si Joe Damango po, isa po siya sa mga nag-a-advise, DJ, na nag-a-advise about love life. Ako po ang hilig ko rin makikinig dati ng mga love song. Sobrang hilig ko na hindi ko na malayo. Pag mahilig ka pala dyan, masyado kang madrama. Masyado kang malungkutin. Tapos ang hilig mo magkumpara. O tingnan mo si ganito ginagawa yun, o bakit tayo hindi natin ginagawa? Ganon yun. Lalo ngayon, malapit na naman. Anong malapit? Ang gastos na naman. Pinakawalang kwentang gastos, pasensya na po, bulaklak. Kasi bibilin mo yung bulaklak, ibibigay mo, tapos aantayin malanta, tapos itatapon. Di ba sayang? Sabi ko, ba't hindi na lang plants ang iregalo mo? Bili ka ng pananim, di alagaan na lang niya, pag bulaklakin niya, di kunin mo yan, tuloy-tuloy pa. Kaya parang, but again, it's our culture. Ang hirap kalabanin kasi, example, naglalakad kayo ng girlfriend mo, nasa mall. Naglalakad lang. February 14, naglalakad kayo. May nasa lubong, may bulaklak, dadaldala yung babae. Laki-laking bulaklak. Yung babae pa na pag may daladalang bulaklak, talagang pwede ipangalandakan sa lahat. May bulaklak ako, may bulaklak ako. Diba? Inananahimik kayo ng relasyon, tahimik naman sana. Nakita ng girlfriend mo. Titisin pa yan. Ay, nasa lubong naman. Mamaya, aburo doon ang galit na. Bakit siya meron ako wala? Gagamitan ka pa ng mga malulupit na line. Hindi mo ba ako mahal? Diba? Walang mahal sa nagmamahal! Sana all. Diba? Ang point ko, may dapat kayong i-give up na nakasanayan natin na pag-uugali. If you really want to become successful in life, wala eh. Hindi naman pwedeng lahat bit-bitin mo ng sabay-sabay. Kaya dapat, alam nyo, dapat madiskarte kayo. Ito singit ko lang po. Naalala ko dati, mag-anniversary kami ng girlfriend ko. Eh, pag mag-anniversary, papakain, bulaklak, regalo. Eh, wala akong pera. Sabi ko, alam ko na gagawin ko. Brenekan ko. Nagbalikan kami after ng anniversary. Di wala akong gastos. Kasi, nahuhook tayo doon, tandaan nyo ang occasion, inimbento para kayo pagastusin. Would you believe me if I'm going to tell you na ang poverty is orchestrated, na ang poverty is inimbento, na ang poverty sinadya? Hindi pwedeng makaipon ng maraming pera ang mga tao kasi mahihirapan na siyang kontrolin. Another question. Kung gusto tayong tumalino ng mga nag-handle sa atin, bakit hindi ibigay ang budget sa science? Bakit ang daming budget sa sports?
Sa basketball, ang daming gastos. Hindi naman tayo nananalo. Ang liliit natin. Ang laki-laki ng ginagastos. Pageant, pagandahan. Ba't walang contest na patalinuhan? Ba't walang contest na magbibigay ako ng milyon-milyon para makaimbento ng mga magpapakomportable lalo sa buhay ng tao? Now, occasion, pag sinelebrate mo to lahat, tapos buhay mo. Simula January hanggang December, may okasyon. New Year, Christmas, pag araw ng patay, yung araw ng patay na lang na offense, grabe sa atin kasi ibang bansa, hindi naman ganun. Sa atin may 40 days. Di ba ang haba ng sunod-sunod na parang nagpapahinga na nga yung tao, hindi mo pa tinatapos yung pag-celebrate ng kung ano-ano. Ito pa, ang dami na nga natin okasyon, dinagdagan pa. Meron ng mansari. Kwento ko nga sa inyo, anniversary na nga lang, nahirapan ako, magmamansary ka pa, buwan-buwan na gastos. Hindi ba natapos? Yung panganganak, hindi na natapos. Gender reveal. First 1 month. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Ang dami. Imaginin mo. Dumagdag ka pa ngayon, may mga sa aso na lang. Grabe, meron ng pet cemetery. Yung downline ko namatay yung pusa nila, grabe. Inilagay sa sementeryo. Binasalan din. Sabi ko, magkano gastos mo? 15 mil. Sabi ko, pambihira. Sabi ko, mga tao talaga. Si Papa nga dati, marami kaming aso. Pag ang aso namin may sakit, ito lang, hindi uso ang veterinaryo. O, may sakit ba yan? Kumusta? Kaya ba? O, sige, hukay na. Buhay pa yung aso, nag-hukay na. Hindi. Reincarnate ka lang kung babalik ka. Pero ngayon, grabe. Kaya, umiikot tayo. Ang dami natin gastusin. Kaya isipin niyo po, yung kaya niyo munang iwasan, if you are already earning na medyo, meron ka na tinatawag na passive or residual income, okay naman po. Ibig sabihin ng residual, ikaw to. May trabaho ka. Yung pera mo na kinikita mo sa trabaho, i-invest mo. Yung kinikita nito, yun ang iwaldas mo. Okay yun. Kasi wala ka ng effort eh. Pero yung sarili mong sweldo, yun ang ipanggagastos mo na kung ano-ano. Eh, paano pag nawalan ka ng trabaho? Paano pag nagkasakit ka? Di ba kaya ang bottom line, ito mo nang i-develop nyo. Example kayo nag-work. Di mag-member kayo dito. Gawin nyo itong sideline. Gawin nyo lang pag trip-trip nyo kung kailan. At least may pinagkakaabalahan ka. Yung kinikita dito, yun ang iwaldas mo. Pero kung wala ka pang ganun, huwag nyo muna. Kasi sa atin, hindi na tayo kasi gusto natin yung, ano ba tawag yan? Yung i-heal yung childhood. Ano ba term yan? Yung inner child mo, yung mga hindi mo naranasan nung bata ka, gusto ko makabawi sa sarili ko. Tandaan nyo, walang katapusan gastos yung nagagawin mo. Ang iba sa atin nabibilib mo ako sa iba na ang nakakapag Starbucks. Ang sweldo, 600, 700, mag-i-Starbucks. Sabi ko, grabe, parang medyo, magkape ka na lang sa 7-Eleven, pare-pareho lang naman ang lasa niyan. Di ba? Kung gusto mo, kunin mo na lang yung cup ng Starbucks, doon mo ilagay yung kape mo. Di parang Starbucks sa araw-araw. Diba? Now, anong point ko? Again, you should know kung ano yung mga dapat baguhin sa sarili nyo. Yung nakakatulong, yung nakakatulong, ituloy. Yung hindi, baguhin. Clear? Yes! Okay, sunod. Ang kailangan nyo po dito matutunan basic, napaka-basic skills. Number 1, invite. Marunong po ba kayo mag-invite? Yes! Invite lang, walang problema. Bahala kang paano ma-invite. Basta importante, matuto ka lang mag-invite. Okay? Sunod. Ang invite po pala, ibalik ko, maraming way. Pwede sa TikTok, sa YouTube, dating app, bahala kung saan ka komportable. Or yung mga kaibigan mo, invite mo, pwede yan. Just be creative kung paano siya gagawin. Sunod, mag-present. Hindi nyo kailangan maging sobrang komplikado mag-present. Ang importante na iintindihan ng kausap nyo yung sinasabi nyo. Kung hindi nagtatanong, wag mo nyo naman pong i-explain lahat.
Kasi nangyayari minsan, pag kinomplikado nyo lalo sa kausap nyo, lalong hindi po yan sasali. Kaya sa akin, kung ano yung kailangan, i-present mo lang at dapat, may tinatawag na commonality. Kung ang kausap nyo po medyo tambay, sana pag-present mo parang tambay din. Huwag nyo naman pong English ng napakagandang English, tapos ang kausap mo tambay. Mai-intimidate yan. In short, kung ano po ang kausap mo, kung bata, paano ang lingwahe ng bata, ganun lang po ang pag-present. Parang nakaka-relate. Okay? Number 3, follow up. Dapat marunong po kayo na after mag-present, ipa-follow up nyo kung anong plano, kailan sasali, kung may mga sitwasyon ba. Sa mga bago, kahit ang gagawa po nito, apply nyo, pwede kayong maigagay. Pero sa mga full-fledged na pong member na talagang gustong karirin, pag-aralan nyo po mga to kasi napakadali lang naman ito. Ang technique lang dyan, ilagay mo lang lagi sa calendar mo para alam mo kung sino mga ipa-follow up mo. Sunod is, sir, kung ano po ang kailangan ng downlines nyo, kung masipag po kayo nung nire-recruit nyo sila, sana mas masipag po kayo once na member na po sila. Kasi marami pong networker, masisipag pag nire-recruit, nung nag-join, pinapabayaan. Ito lang po ang gusto kong i-remind sa inyo. Yung tao pong sumali sa inyo, pera po nilang pinaghirapan yan. Kaya sana i-appreciate po natin, gawin po natin yung trabaho natin. Kung sila nga nagtiwala sa atin, I think it's about time naman na tayo naman, ibalik naman natin yung tiwalang binibigay nila. Okay? Sunod. Ang totoo pong labanan po ng network pag nakapag-build po kayo ng malaking group. The same thing po sa lahat ng negosyo. Pag meron kang malaking computer at malaking customer base, dun po kayo kikita ng malaki. Kaya for me, just do good, pinakasimpleng formula. Gawin mo sa downline mo yung gusto mong ginagawa din sa'yo. Ulitin ko ha, gawin mo sa mga member mo yung gusto mo rin na ginagawa mo sa'yo. Okay? Kaya para sa akin, pinakasimple, kung gusto mong asikasuhin ka ng maayos, asikasuhin mo rin maayos sa mga downlines mo. Clear? Yes! Okay, sunod po. Dadaan po kayo. Ngayon, ito po ikwento ko sa inyo. Sa team po namin, September hanggang January, nagkaroon po kami ng 18 car achiever. Sa group ko lang to ha, hindi to sa buong kumpanya. Sa grupo ko lang po to. Iba't iba pong background. May estudyante, may empleyado, may OFW, coming from all walks of life. Kaya tanong, sino po ang gusto na magkakaroon ng kotse within this year? Dapat turuan ko kayo. May napili na kayong kotse? Yes! Anong kotse? Honda Civic! Dapat mas specific, mas maganda. Wag na wag po kayong mangangarap ng kahit ano. Kasi delikado po yan. Di ba? Anong kotse? Gusto mo kahit ano apply ba sa kotse? Eh paano mo ang kotse yung binigay sa'yo? May kurtina sa gilid. Gusto nyo? O kaya maging turuan ko po kayo. Nagkaroon po ako ng first car nung ginawa ko to. Pumunta ako ng bahay, nasa bahay kami, kasama ko mga downlines ko. Tapos nung nag-uwian na kami, umupo ako sa kama ko. Pag upo ko sa kama ko, bumikit ako. Visualize ko na para akong umuupo sa kotse. In-start ko yung kotse ko. Pinaandar ko yung kotse, lumabas ako sa bahay, lumabas ako sa subdivision, pumunta ako ng sentro, umikot-ikot ako hanggang bumalik ulit ako sa bahay, hanggang bumalik ulit ako saan ako naupo. In short, ang pinaka-key na siguradong makakuha mo pangarap mo, pag nangarap po kayo, naamoy mo yung amoy ng kotse, naramdaman mo yung lamig ng aircon, at tumayo ang balahibo mo. Yan po ang sign na ibibigay sa'yo yung gusto mo. Kasi napaka-clear, sabi, ask and you shall receive. Ang sinabi, hingiin mo, hingiin mo. Sabi sa akin ng iba, kung pag hiningi, ibibigay, bakit ang daming mahirap? Lahat naman tao gustong yumaman, totoo. Lahat ng tao gustong yumaman, pero mas madalas mong sabihin yung ayaw mo mangyari sa'yo. Nung tinanong ka, gusto mong yumaman? Yes, gusto ko. Nung mag-isa ka, kaya ko ba? Hirap yan mas nauna sila mas magaling sila
In short, ang pinaka-importante, the small talk na sinasabi mo sa sarili mo. Kaya para sa akin, kaya niyo po ba na magkaroon kayo ng sasakyan? Yes! Naniniwala po ba kayo? Yes! Kailan? Ngayon! Again, nasa sa inyo po yun. Kasi ako, naalala ko, 2006, 2007 na yun January. Nagkaroon ng leaders meeting. Pinadeclare kami, this year, magkakakotse kami, this year, yayaman kami. Nung araw na yun, gutom na ako. Kasi hindi pa ako makain at hindi ako makakain kasi inaantay ko yung apply kong libre na ako. In short, wala akong kapera-pera. Pero sabi mag-declare daw this year, declare. 2007 po ako nagkaroon ng first car ko of July. Kaya, you'll never know, di ba, ang dasal naman. Hindi mo alam kung kailan tutuparin Isipin mo na lang ang dasal parang raffle ticket. Mas maraming raffle ticket ka, mas malaki ang tsansang. Kaya ako po, kahit anong na-feel ko, kung anong goal ko, binabanggit ko palagi. Example, goal magkaroon ng kotse. Pagdagising mo, magkakakotse ako, may kotse ako. Pag wala ka sa mood, may kotse ako. Pag ginaganahan ka, may kotse ako. Lagi ako ganon. Every single moment of life ko, kung may pagkakataon, binabanggit ko lagi kung ano goal ko. Kasi hindi ko alam kung kailan tatamaan Kaya dapat sa inyo, mas mag-stick ka kung anong gusto nyo mangyari. Kaya ulitin ko, sino magkakaroon ng kotse this year? Oh! Mas maganda pumunta na kayo sa kasa. Mas maganda kumuha ka na ng lisensya. Mas maganda marunong ka na mag-drive. Yes! At siguro doon may parking ka. Clear? Kasi may isa akong downline. Araw-araw may susi. Pag nagpipresent kami, lagi may susi. Tapos napapansin ko, lagi siya nakikisabay sa akin. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko, pare, naguguluhan ako. May kotse ka ba? Kasi may susi ka ng kotse. Sabi niya, Aplen, wala ba't ka may susi? Sabi ko kay Lord, may susi na ako. Kotse na lang kailangan ko. True enough, within that year, nagkaroon ko siya ng kotse. Kaya, hindi nyo alam kung kailan magmamanifest Kaya, stay positive, be always positive. Kasi hindi mo alam kung kailan. Di ba ang mahirap? Kaya sila mahirap kasi puro kahirapan na sa bibig. Pinapanood, kahirapan. Pinag-uusapan, kahirapan. Pinupuntahan, kahirapan. Then, ba't ka nagtataka anong sitwasyon nila? Kaya in short, kung gusto nyong magbago buhay nyo, gusto nyong yumaman, saan ka dapat pumunta? Sa lugar ng may pera ka o wala, pumunta ka. Hindi pwede. Di ba, may mga mall, may mga hotel, wala naman pong entrance ang hotel. Punta ka lang doon, i-feel mo lang na mayaman ka. Or tip ko po sa inyo, kung magkakape lang naman kayo sa Starbucks, magkape ka na lang sa hotel. Pareho lang yung halaga, ibang-iba pang ambience. Clear? Okay. Ngayon, eto po. Kaya hindi ko alam kung ilan ang aabutin sa atin within this year. Pero 1 year from now po, baka everyday po may maglalabas sa atin na sasakyan. Kasi yung ginawa pong improvement sa marketing plan, napakaganda, wala kang choice. Pag naging Millionaires Club ka ng company, 2 award ang ibibigay sa'yo. Sa mga member na, di ba, pag Millionaires Club ka, akit ka, lalagyan ka ng sash, bibigyan ka ng trophy, kakamay ka kay Ladok, at pipicture ka. Kasi Millionaires Club ka na. May dugtong. Aakyat ka, bigyan kang sash, bigyan kang trophy, at bibigyan kang malaking susi. Wow! Kasi yung susing yun na po yung simbolo na magkakaroon ka na ng first car mo. Kaya, within next year, actually within the end of the year, marami pong magbabago mga MC natin. Automatic po, yung bagong nag-member this year, matik kasama na po kayo sa car incentive na bago ng company. Wow! Grabe. Okay? Now, eto naman po sa amin, eto para may idea po kayo, to November of 2024, halos ang konti po ng nagsi-6 figures sa team namin, sa community namin, napaka-konti. Tapos sabi ko, i-goal natin na magkaroon ng 6 figures para napupush lahat. Gumawa ako ng GC, nilagay ko yung mga candidate for 6 figures. December, meron po kaming 13 na distributor na kumita ng 6 figures. Sabi ko, napakagandang panimula na to kasi nagkaroon ng 13.
Sabi ko, sipagan natin ng January, ang goal ko 30. Sabi ko, mag-30 lang para maganda. Tingnan natin kung magkano ang kikitain. And guess what? 33 ang kumita. Pero sa totoo lang po, hindi po yung 33. Kasi may mga ibang upline na nahihiya. Sabi ko, ba't hindi ka naglagay ng pangalan mo? Nahiya ako. Sabi ko, bakit? Nasa 200,000 lang kinita ko. Nahiya kasi dati nagdi 300, 400. Siguro medyo nagpahinga kasi nga nung December, nung Pasko, bumaba. Ayaw. Ayaw mo 200,000. Kinahihiya niya. Ikaw, pag 200,000 siguro, no? Ano kayang reaction mo? Diba? Ito again, from all walks of life. Ito parang kilala ko to. Itong Mario Lasatin. Kumita ng 103. Kilala niyo po ba yan? Yes! Pwede palagpakan po natin. Yan po si Mario. Imagine mo, ikaw yung nag-message kay Sandro. Nag-message niya lang po niya sa upline Sandro na gusto niya mag-join. Kaya dapat kayo, meron kayong tinatawag na social media presence. Na ibig sabihin, mag-upload ka lang ng mag-upload ng kung ano-ano kasi hindi mo alam kung sinong nanonood sa inyo. Si Mario yan. Ang dami po dito na iba-iba. Ito si Harold. Nandito ba siya? Ito po dati po tong flight attendant. Ngayon, ginibap niya yung pagiging flight attendant niya. Ngayon, ito po ginawa niya. Ito din kinikita niya. Ang dami po dyan na iba't iba. Ito pong isa, syempre, downline ko to. Itong Marlon De Vera. 3 years pa lang po itong member. Vlogger to sa Bicol. Isa to sa pinakasikat na vlogger din sa Bicol. Kasi nung pandemic days, inanting po yun ng mga pulis. Oo, bakit yan inanting ng pulis? Kasi siya po yung COVID prank. Yung nasa mall siya, papasok siya sa isang mall, tapos nangisay ng gano'n. May nagbibideo sa kanya, na-upload, nag-trending, di ba ang taas ng phobia ng mga tao pagdating sa COVID yun. Trending talaga siya. Nagkagulo dun mga pulisan, hinanting talaga siya, kinasuhan siya. ang vlog niya kasi, yung mga prank vlog, yun ang ginagawa niya. Tapos nung nakilala ko siya, minessage ko, sabi ko, pwede ba ako magpaturo sa'yo ng vlogging? Kasi that time, gusto ko rin matuto sa vlog. Minute niya ako, nakakailang meeting na kami, biglang, boss, turuan mo rin akong yumaman. Turuan kita ng vlogging, turuan mo akong yumaman. Sabi ko, sigurado ka? Oo, di, in-expose ko, and true enough, January, magkano kinita niya? 476,000 pesos. Isang buwan. Kaya lang, itong business na pwede niyong gawin. Itong nasa baba ko, pansinin, magkapere yung apelyido. Kasi po, mag-asawa po sila. Yung asawa niya po, ang kinita, 352,000. Total po, pag inad mo, nasa 830,000 halos po yan. Isang buwan. Sino ba ang background nitong dalawa? Banda po. Vokalista sila ng banda nila. Tumutugtog po sila sa Maldives, sa Macau. Ibig sabihin, OFW po. Napagod maging OFW kasi mayaman ka lang. Pag uwi mo ng Pilipinas, after ilang buwan, ubos na naman pera mo. Nakakailang pabalik-balik na sila, napagod. Nagbenta na lang sa Bicol ng pares. May mga paresan sila sa Bicol. Hindi rin masyadong kumikita ng malaki. Hanggang na-meet ko, ngayon, ito po ang ginagawa nila. And actually, yung anak po nila, again, tatay, nanay. Yung anak po nila, malapit na rin po mag-Millionaires Club. Kaya, ito po pwede nyo itong magawa na buong family na nakakatawa lang po kasi ang goal po namin this February, at least umabot sa community namin ang maka 50 na kikita ng 6 figures. Kaya, meron bang mga taga-project dito? Yes! Sino ba yung susunod na kikita ng 6 figures ngayon na buwan na to? Kaya may goal na po kami, may GC po kaming 6 figures, and within this year, baka gumawa na rin kami ng GC ng 7 figures earner. Kaya po, yun po nakaka-excite po ng sobra kasi wala kang rason. Kasi isa lang sure ko, kung ano man ang pinagdadaanan mo, malamang pinagdaanan din nila or baka mas malala pa. Kung may edad ka, baka meron ditong mas matanda pa sa'yo. Kung bata ka, baka may mas bata pa sa'yo. Kung empleyado ka, may empleyado ito. In short, kahit anong background mo, pwede kang kumita sa sobrang ganda ng sistema ng company po natin. Okay? Gusto nyo ng fast lane? Pag sinabing fast lane, mabilis na kumita.
Gusto niyo po ba? Yes! Hindi ko maramdaman. Gusto niyo po bang kumita ng mga... Yes! Okay, ito lahat ng tao. Ano po ba ang outline ng dapat kong gawin para kumita akong pinakamabilis? Okay, ito lagi kong sinasabi at naririnig nyo na to. Number 1, mag-VIP accounts. Pwedeng ipunin nyo yan, pwedeng dahan-dahan, bahala ka, basta ang importante mabuo mo yan. Bakit? Magkakaroon ka niya ng 2 bangga, 3 bangga, 4 na bangga. Walang kasing sarap na may isa kang invite, kikita ka 3 1/8, 4 na 1/8. Diba? Ang tawag ko po doon, natural high. Pag meron kang 3 bangga, 4 na bangga na kausap mo, kahit inaantok ka, nakakawala ng antok. Kahit tinatamad kayo, nakakasipag magtrabaho. Tama po ba? Kaya, yan po ang tip ko sa inyo, number 1. Ito pong ina-advise ko sa inyo. Ito pong ina-advise ko sa lahat ng mga directs ko. Dati hindi ko to tinuturo sa iba kasi syempre, ano ko to trade secret eh. Kung for me, dapat sikreto ko lang siya. Kaya lang, sabi ko nga, kung mag-aangatan tayo lahat pataas, I'm sure mas magiging maganda po ang mangyayari sa atin ngayon ng buong 2025. Okay? Learn the business fast. Attendan nyo po lahat ng events, tapos dapat matuto po kayo agad yung sinabi ko, mag-invite, mag-present, mag-follow up, mag-serve, at the same time mag-build. Matutunan nyo po yan agad as fast as you can kasi sa totoo lang, pwede nyo po yan matutunan sa loob lang ng 1 buwan. Hindi naman po, naalala nyo po ba nung nag-aaral tayo? Marami ba tayong pinag-aralan? Yes! Math, science, history, physics, chemistry, engineering, ang dami. Tanong, nagamit mo ba lahat yon? Yes! Ngayon dito po, konti lang to. Mag-invite, mag-present, mag-follow up, mag-serve, mag-build. Yun lang po ang kailangan nyo i-memorize. Pag marunong kayo, wala na kayong babaguhin. Honestly, 22 years na ako sa industriya ng network marketing. Nakakatawa lang po kasi yung tanong sa akin noon, hanggang ngayon yan pa rin ang tanong. Ano bang tanong? Pyramiding yan, scam yan, may kilala ako nag-join, walang nangyari, pare-pareho. Food supplement, totoo ba talaga yan? In short, kung anong matututunan nyo pala dito, yan ang gagamitin nyo for the rest of your lives. Wala na kayong masyado pang kailangan baguhin. Kaya, bilisan nyo nang matuto dito. Gusto nyo kumita mabilis? Yes! Matutong mabilis. Clear? And ito, attend all company events. This coming May or June, magkakaroon po tayo ng... Meron po bang naka-attend na po sa inyo ng anniversary? Pwede pong pakitaas ng kamay. Sa mga hindi pa po, I do suggest umattend po kayo. Napakasaya po doon. Kasi marami po kayong makikita ng mga iba't ibang distributor from all walks of life. From ito po nakikita nyo sa kanan ko. Yan po mga event na yan. Ganyan po tayo karami. Kaya po makikita nyo dyan ng sobra na, ganito pala ang karaming community natin. Kaya, nung ako nakaka-attend dyan, lalong tumataas yung kumpiyansa ko na tama yung kumpanyang pinuntahan ko. Na eto pala napaganda ng company na ginagawa ko. Okay? Maaasahan ko ba this coming anniversary, a-attend po kayo? Yes! At wag po kayong umattend na mag-isa. Magsama ka na mga kaibigan mo, kakilala mo. Yung mga negative, isama mo para makita nila yung actual. Di ba? Para at least pag nakita nila, ganito pala kaganda. Kasi ako dati, I need to travel from Bicol to Manila para lang umattend ng event. At kadalasan balikan lang po kami kasi wala kaming pang hotel. Magre-rent kami ng van, a-attend ng event, after event, uwi na ng Bicol. Kaya ganun po kami nagsimula. Kaya sabi ko nga, nakaka-excite lang within this year. Kasi ang dami na pong bagong mukha na katulad po ninyo. Okay, clear po ba tayo? Yes! Now, kilala niyo po ba siya? Yes! Anong pangalan niya? May dinidani. Mama mo. Sinong nakakaalam ng background niya? Ano? Dating physical therapist. Pero saan siya nag-work? Ang galing o tama, bangko po. Apply ba niya? Pinakita ko sa inyo kanina yung nagkakotse, nagkaroon ng 6 figures. Ito yung mga bago-bago na mga member. Etong sunod-sunod na papakita ko, ito yung medyo mga luma na. Ang pinakamaganda lang dyan, mamaya abangan yung pinakahuli, pinakagwapo yung huling yan. Okay, ngayon,
Si Upline Mylene, fast track. Ang total accumulated income na po niya is more than 200M. Wow. Si Upline Mylene po, meron po siyang nagbahay sa Ayala, Alabang, sa Kalamba, Kalamba na, Kalamba mismo na Ayala, na sobra pong ganda po ng bahay niya, mansion po yun. Now, ang anak niya nag-aaral international school. Bakit ko nalaman? Kasi doon ko rin i-enroll yung anak ko. Nagulantang lang po ako sa tuition. Hulaan niyo magkano. Grade 1 yung anak ko. I-enroll ko this year. Kumuha na ako ng babayaran ko. Tingin niyo magkano? Hindi naman. Nasa almost 400,000 isang taon. Isiyak may dalawa yung pinag-aaral niya. Yung isa mag-graduate na. Sabi ko, ang yaman mo, Upline. Sabi ko, para kang bumibili ng yearly na kotse. Sa pangbayad pa lang ng pag-aaral ng anak. Now, ang tanong, you can never do that if you aren't earning. Na okay. Na para po sa akin, sana ma-realize po ninyo kung ano ang buhay. Pag ginawa nyo to ng tuloy-tuloy, ito yung pinaka-buhay na pinaling nag-aantay sa inyo. Ayan, kilala nyo po si Don Carlo Benaventura. Yan, napakasimple ngayon. May residual po siya. Patayo siya ng building. Yung building niya po ngayon, nagre-renta yung bangko sa baba. Yung bangko pa lang, ang renta sa kanya, 200,000 per month. Hindi nakasama yung kita niya sa network. Yung kita niya pa lang doon, 200. Marami na po itong properties. Napakaganda din ng mansion nito. And yan po yung mga kasama ko. Na, paano siya pinakakilala? Anong words niya? Tuloy-tuloy lang. Ulitin ko anong words niya? Tuloy-tuloy lang. Yan ang pinaka-naiingit ako kasi pag nagtotok, ako ang dami ko pang preparation, ang dami ko pang slides na i-ready, ang dami ko pang emosyon. Pag pinatok mo yan, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, bang bihira naman to, sabi ko, hindi ko man lang naisip ganyan. Ang sarap sana kung, ang ginagawa lang niya, kundi tuloy-tuloy namimigay ng pera. Yan ang ginagawa. Yeah, sa akin, ang sarap. Kung, hanggang ngayon po itong pinapakita ko, they're still earning 7 figures a month until now. Itong sunod, ito medyo hindi na ito masyadong kilala. Kilala nyo ba? Yes! Okay, kukontinue. Si Upline Roy Saldua. Magpa 5 years na siyang Lilo, kung tama pagkakarecall ko. Iba na ginagawa niya, right now, he's still earning. Yun ang kagandahan sa company natin kasi kumikita ka pa rin hanggang ngayon kahit literal na inactive ka kasi na-establish. Ngayon po, nagpapatayo po yan. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin. Atin-atin lang naman, no? Huwag niyo nang ikwento sa iba. Okay. Patapos na po yung 2 resort na pinapatayo po niya. Imaginein mo. Actually, marami pa pong iba. May mga ibang sumakibilang kumpanya na. May mga ibang tumigil. Pero still, kumita sila ng malaki. May ibang nagtayo ng sarili niyang networking company. There's nothing wrong about it. Ganun po yung company natin na ang daming natutupad na pangarap. Hindi ko alam kung ano ang kwento nyo. Pero isa lang sure ko, pwede kang kumita dito ng sobra. And last, syempre, ako naman gumawa ng slide, ibida ko na sarili ko. Okay. Oo naman. Kaya, hindi ko nagkikwento kung magkano kinita ko. Basta akin, ang dami kong na-experience na hindi ko po nakita sarili ko na makakarating ako ng ibang bansa. Nag-join na ako sa networking kasi gusto ko lang may pambayad ako sa internet shop. Yun ang pinakauna. Mababaw lang pangarap ko kasi gamers po ako. Ang pinakamasama sa pakiramdam ng gamer noon pag kinalabit ka na ng bantay. Sir, time na po kayo. Isa pa! Sabi ko, gusto kong kumita ng malaki. Doon nagsimula. Hanggang nangarap ako nagkakotse. Nangarap pumunta ng ibang bansa. First country na puntahan ko, Hong Kong. Hindi ko makalimutan ng Hong Kong kasi naging human calculator po ako. Paano naging human calculator? Naglalakad po kami sa labas. Uhaw na ako. Sabi ko, teka, bili tayo dito sa may grocery. Bili ako tubig. Pag commute ko, 10 Hong Kong dollar. 10, 100? Hindi pala ako nauuhaw. Sige, doon na lang tayo. Yung lahat ng bibilihin mo, kinocompute mo.
Sabi ko, ayoko nang babalik ako sa ibang bansa na nagko-compute ako. Gusto ko, babalik ako sa ibang bansa, bibilin ko yung gusto ko kasi kailangan ko or gusto ko, hindi dahil depende sa pera na meron sa akin. And true enough, it happened. Nasa UK po kami, nasa London kami. Naranasan nyo nang nag-shopping ka, natitigil ka kasi hindi mo na mabuhat yung mga pinamili mo. Nararanasan po namin yan, na bumibili kami ng mga high-end, nasa LV kami, nasa Gucci, bili kami, dami namin. Mga usapan namin, kakasya pa ba tayo sa van? Baka hindi na tayo kumasya? Or minsan hindi ko na mabitbit. Imagine mo yung gano'n. Nasa Nice, Italy kami. Ang Nice, Italy, ito po yung ang transportation niya, more mga bangka. Ito yung parang city na nasa tubig. Nandun kami, kumakain kami, order kami. Ako, si Apmay, si Carlo, tapos si Ate Cora, si Apmay. Nakaupo kami, order. Di, pag umorder, saan ka tumitingin? Kaliwa o kanan? Saan kayo tumitingin? Siyempre, kaliwa muna. Lechon. Titingin sa kanan. Ay, makolesterol. Iba pala. Di ba kadalasan ganon? Pero dumating kami sa point na hindi na namin tinitingin. Literal. Nakita ko, sabi ko, parang gusto ko, nasa gilid ng dagat, nasa tubig kami, gusto ko seafood. Seafood in order ko. Nung pagdating na, di syempre, nung matagal pa niluto, nung pagdating, saka ako tinignan. Alam niyo magkano yung kinain ko? 8,000 pesos. Mag-isa lang ako. Halos yung lahat palang kainan doon, halos ganun ang presyo. Tapos, well, sige, kain. Binayaran. Sabi ko, ang layo na nang narating natin. Nagsisimula po ako. Eto, I'm sure marami din ganito eh. Yung power na power ka, ang taas ng pangarap mo sa buhay mo, sumasabay yung tunog ng tiyan mo sa pangarap mo. Yung nagugutom ka na. Ako dati kumakain lang 7-Eleven. Pag walang pera, itlog. Pag medyo big time, rice topping. Pag marami-raming pera, 2 rice topping, tapos may soft drinks. Ganun nagsimula. Tubig nga, hindi ako bumibili ng tubig sa 7-Eleven kasi mahal. Saan ako kumukuha ng tubig? 3rd floor. Meron dyan dating dispenser ng tubig. Doon ako, lagi akong may backpack. Yung backpack ko may laman ng 1 litro na mineral. Laging, yun lang iniinom ko. Kaya imagine yung anong buhay meron. Nakapunta na ako ng US ng maraming beses. Nakita ko na si Kobe Bryant na naglalaro ng live, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Imagine mo yung mga taong yun na makikita mo mismo sa personal. Pero ang pinaka-favorite place ko, I'll be honest with you po, na namimiss ko pa rin naman hanggang ngayon, tingin nyo, anong lugar sa US ang gustong-gusto kong puntahan? Ang pinaka-gusto ko po talagang puntahan, dito na tayo magtatapos, Las Vegas po talaga. Hindi ko po, kasi yun po yung mga araw na kahit hindi ka natutulog eh. Gabi-gabi lasing, pero matutulog 1 oras, 2 oras, ano na naman. Grabe, first time ko makakita, ano ko ba ito drawing? Ito yung kwarto, ito yung 2 malaking kama, king size bed. King size pinakamalaki, ay sa malaking kama. Tapos may TV malaki. Kasi di ba, kwento ko, anong ginibap ko nung nagsimula ako? Hindi na ako nanood ng TV. Kama, 2 malaking TV, sala, tapos TV na naman ulit. Yung CR sa loob, may bathtub, may TV din. Galit sa TV, tao doon. Ito pa ang malala. Yung rep, pag binuksan mo, ang daming laman. Eh buti, nabilinan kami na magbasa ng manual kasi may manual. Di pinasa ko yung manual, buti na lang. Yung laman ng rep, pag tinaas mo, considered sold. Kasi may sensor, machi-check sa ano nag-agumaan, ibig sabihin, ininom muna. Kahit iba na kung medyo eng-eng ka, di ba? Ano kaya pag inisa-isa mo, di ba? Tapos ang dami palang babayaran mo. Ang malupit, ito, ang view, swimming pool. Kitang-kita mo, grabe. Kasi tanghaling tapat, nagiinuman na sila. Tapos mga nakatupis. Yung tupis talagang ang sexy ng sobra. Grabe kasi sila, di ba? Ang katawan nila, lahat ng malalaki at maliliit, nasa tamang lugar. Sa atin, alanganin yung maliit sa malaki. Hindi natin, mali-mali eh. Mali ito, malaki ito.
Yung iba, dalawa likod. Ngayon, Oy, joke lang po sa tatamaan. Maging proud ka, is dalawa likod mo. Ngayon, tinitingnan ko sila kasi ang gaganda talaga, ang sexy. Tapos may mga nagtatopless, nakatopless sila, nagkaano sila sa araw. Tapos pinapanood ko. Nag-ring yung telepono, yung ano mismo sa kwarto. Nag-ring. Ako nandun, sinagot ko. Sabi ko, hello? Hello? Sabi ko, sino to? Joseph. Sabi ko, yes po. Si Doc Ed to. O sabi ko, Doc, bakit po? Nakabihis na ba kayo? Sabi ko, hindi pa po eh. Magbihis na kayo, maligo na kayo, bilisan nyo, aalis tayo. Sabi ko, saan tayo Doc pupunta? May pupunta tayo. Ang ganda ng view. Sabay-balik ako dito. May gaganda pa ba dito? Parang ayaw ko na umalis. Ito pa, bago tayo matapos. Pagpasok ko sa CR, grabe, 14 ang tuwalya. Dalawa lang naman kami. Napakasimpleng competition. Dalawa. 14 divided by 2, 7. Binasa ko. Manual. Totoo, 7. Tuwalya, isang tao. Parang isig. May isa kong mayaman na kaibigan dati. Sabi niya, naghirap na kami, sir. Sabi ko, anong pakiramdam? Grabe, yung sabon namin, isa na lang. Ako hindi naman ako ganun kayaman lumaki. Ang alam ko, ang sabon talaga, isa lang. Di ba yung pamuna sa mukha, sa lahat, para yung isa lang. Di ba, yun ang regular eh. Kaya medyo may kaya-kaya kayo pag ang mga sabon nyo, iba-iba eh. Ngayon, balik tayo dito. 7 tuwalya, totoo. Yung pala, iba yung pamuna sa mukha. Sa kamay. Sa katawan. Grabe, iba. Sabi ko, tawa ako ng tawa. Sabi ng kasama ko, ba't ka patawa ng tawa? Aray, grabe. 7 tuwalya, isang tao. O ano nakakatawa doon? Pili ko, nasa Pilipinas lang ako. Sabi niya, bakit? Pare, Pilipinas, ganun din. Paano yan? Pare, Pilipinas, isang tuwalya, 7 tao. Diba? Pinakano pa dyan, yung mga buffet. First time kumakakain ng crab, na king crab, ganito kahaba, paa pa lang. Ang dami ko, kukuha ko dyan, mga 6 na ganyan, talagang isasawsaw mo sa suka na may bawang. Ang sarap. Ang dami ko na nakain, hindi naman nakaka-high blood. Ang totoo pala, sa lechon, ano nakaka-high blood? Hindi balat, buto. Subukan mo pupunta ka sa kainan, tapos buto na lang makita mo. Hindi ka ma-high blood. Diba? Now, dulo po, hindi ko maisa-isa lahat ng kanto na puntaan ko, lahat ng kwento. Tapos ang dami pong babae, dapat magkaroon ako ng training na panlalaki lang. Hindi ako makabela ng kwento eh. Okay. Ngayon, sobra pong, ano ba, isa-isa, hindi ko na nga alam kung paano kwento buong buhay na nangyari sa akin. Sasakyan, properties, yung may building po pinapatayo, patapos na rin. And dito mismo sa building na to, meron po ako iba't ibang unit na personally po mismo sa akin. Na imagine mo, ang per square po dito sa building na to, almost 150,000 per square. Kaya imagine mo kung magkano na, yun ang buhay na nag-aantay sa inyo. Yung itong mga kwento ko, hindi ko alam kung anong eksaktong kwento nyo eh. Gusto mo bang maging philanthropist? Gusto mo bang tumulong ng tumulong? Magpatayo ng sarili mong church? Tumulong sa magulang mo? Magpaaral ng kamag-anak mo? Magpaaral ng kapitbahay mo? Trip mo yan. Hindi namin papakailaman yan. Ang may tuturo lang namin sa inyo, paano kayo pwedeng kumita ng pera. Kaya ang tanong ko po, eto, the next generation of top earners in AIM Global, eto na pong nasa harapan ko ngayon. Yes! Na palitan nyo to, kayo ang next. Guys, lahat ng kumita ng malaki, isa lang ang meron. Nagtiwala sila sa sarili nila. Hindi importante kung ano ang meron ka ngayon. Hindi importante kung ano ang resulta mo. Hindi importante kung sino ka. Ang importante, naniniwala ka. Yes! Kaya para sa akin, kung naniniwala ka, nayayaman ka,
Hindi na sa 2026, hindi na sa 2027, kung hindi ngayong taon na ito. Pwede bang tumayo yung naniniwala? Kailan kayo magkakaroon ng kotse? Kailan kayo magiging Millionaires Club? Kailan nyo makuha lahat ng pangarap nyo? Kaya kami po lahat naniniwala, ako po mismo naniniwala sa bawat isa sa inyo na itong taon na to ang simula ng pagbabago ng buhay nyo. Kaya para sa akin, kita-kits tayo sa anniversary, dapat ikaw ang may pinakamarami na grupo. Again, this is Joseph Lim. Good morning and thank you po. Thank you very much for the classmate. Okay. Maraming salamat, classmate Joseph Lim. Pero bago siya umalis, mag-a-announce lang tayo for February. Yan. Announce lang natin, Bibo Love Fest 2025. Love Bibo Super App. So sa lahat po ng gusto mag-participate, there will be prizes.